Hindi na bago ang nangyayaring korupsyon sa pamahalaan ayon kay Vice President Sara Duterte sa isang panayam sa The Hague, Netherlands. Sinabi ng Vice Presidente na mayroon ng korupsyon sa mga nakaraang administrasyon, ngunit tila mas lumalala pa ito sa kasalukuyan. Kaya para kay VP Duterte, nahuhuli na sa aksyon ang kasalukuyang administrasyon sa kanilang ginagawang investigasyon, partikular sa ghost flood control projects. Well, sabi ko nga lagi, no, too little too late yung administration. Alam naman na natin yung problema na corruption sa flood control. Hindi lang sa administrasyon na ito, sa mga lahat ng mga dumaan na administrasyon, hindi lang sa administrasyon ni Pangulong Duterte. Alam na natin yan lahat. Naging mayor ako 2010. Meron ng issue ng flood control corruption. And mas worse lang sa atin ngayon. Dagdag pa ng pangalawang Pangulo na hindi lamang sa flood control projects may korupsyon dahil naranasan niya na ito noong siya pa ay kalihim ng Department of Education. Sabi ko nga, inatouch yung pinaghati-hatian ng members of the House of Representatives ang SBP, School Building Program budget ng Department of Education. At hindi lang yun, inatouch pa nila yung listahan doon sa House version ng GAB. Pero, and alam yun ni President Marcos, ng BBM, alam niya yun, kasi tinake up din yun during a meeting in Malacanang. Pero he looked the other way. Kaya nagdududa din si Vice President Duterte sa biglaang paglabas ng malaking investigasyon sa mga flood control project. Sabihin, meron na naman siguro silang niluluto behind the scenes na syempre hindi namin nakikita dahil lahat tayo nakatutok doon sa flood control corruption. Kung seryoso lang talaga ang presidente, tapos na yan, isang araw lang, matuturo niya lahat ng may kagagawan ng corruption sa budget. Pero, well, as you can see, parang nanonood tayo ng Venezuela. Sa kasalukuyan ay nasa The Hague, Netherlands pa rin ang pangalawang Pangulo bilang bahagi ng pagbisita sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nasa International Criminal Court o ICC Detention Facility. Ayon kay VP Sara, pagbalik niya ng Pilipinas ay nakatakda siyang bumisita sa Bicol Region. Ngunit wala pa aniya siyang pinal na schedule, partikular na kung magkikita sila ni Naga City Mayor at former Vice President Leni Robredo. Hindi pa namin nagawa yung schedule namin, pero yes, gusto sana namin na ma-meet yung mga local government officials ng hindi lang ng Naga, ng entire Bicol Region kung kakayanin ng schedule. Jedne Resina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.